Niya natin si Attorney John Rex Laujanco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Attorney, magandang umaga. Si Joel Sumeng po ito. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning, Attorney. November pa, di ba, nang ito'y padala ng show cause order si Senador Marcoleta. Ano na ba nangyari doon? Tama po, November po yun at supposedly hearing po sana nung December, mid-December pong hearing nila. Kaya lang ang nag-appear po sa COMELEC during the day of the hearing kanya mga abogado at nag-file po ng motion for extension. Kaya po nakapagsumiti po siya nung kinakailangan niyang counter affidavit po sometime in January po, Sir Joel, Ma'am Weng. Okay. So may nakapending siyang counter affidavit. Pagkatapos po nun, meron siyang counter. Ano yung susunod na hakbang ngayon ng COMELEC? Given na mukhang malilinaw na po yung issue, nire-resolve na po. Kasi yung pong update sa atin ng Political Finance and Affairs Department, nire-resolve na po nila yung fact-finding investigation. And by the way, hindi pa po ito kaso. Ngunit nagkusa po ang Commission on Elections na magpadala ng show cause order dahil nga po doon sa napanood na interviews po ni Senator Marcoleta. Magkano nga po yung pinag-uusapan natin dito, Attorney Laujanco? Tama po kayo, mahigit 100 million po yung kanyang dineklara na gasto sa pangangampanya. Ngunit nung ibinangga po dun sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth, mahigit 50 million lang po. Yun po yung parte na tinitingnan ng COMELEC dito. Hindi po necessarily yung SALN, kung saan nanggaling at kung makatotohanan ba yung naideklara sa kanyang SOSE. Yung sa SOSE po niya, magkano yung declared? Mahigit 100 million po ito, kung hindi ako nagkakamali, Ma'am So Weng. ibig sabihin declared yung kanyang ginastos ng eleksyon, pero nakalagay po doon kung sino yung nag-donate. Tama po kayo. By the way, ang nabanggit po niya doon sa interview, mahigit pa po doon sa kanyang mga nabanggit doon sa kanyang SOSE. So dalawa po ang tinitingnan natin dito, yung pong katotohanan ng kanyang SOSE at kung magkano talaga yung nagastos. At kung ito ba ay naaayon doon sa deklarasyon niya sa kanyang mismong statements of contributions and expenditure. Okay, ganito lang, Attorney, kasi parang maraming nagsasabi, no? Ang impression ay napakaluwag. Kasi, di ba, pagka nagpadala ka ng show cause order, Weng, 10 days lang yan eh. Correct. Doon nagkakamali, no? 10 days. Tapos, kung hihingi na extension, pwede natin extend siguro for another 10 days o sige, times 2 mo na lang, 20 days. Pero, Pebrero na po eh. Attorney Laujanco. Bakit masyadong mahaba Ba't yung tumaba leeway? naman ng ganon? Ano ba, kasi ang sinasabi, napakaluwag niya naman po. Dito po sa hindi mga naman po, violators yung na kanya ito. pong filing po ay naibigay naman po nung January. So ito naman po ay binibigay nating panahon. Pebrero pa lang naman po, binibigyan po natin ng sapat na panahon yung lawyer investigator na resolbahin yung kaso, i-appreciate lahat. At kung kinakailangan tumingin ng iba pang ebidensya na nandun po sa pag-aahawak ng COMELEC. Linawin ko lang ito, Attorney Laujanco, para balikan natin yung tunay na mga figures. Base doon sa artikulo na hawak ko, 112.85 hanggang 139.9 million yung figure na sinasabi na gasto si Senator Marcoleta ng eleksyon. Lagpas doon sa kanyang nasa SALN na declared assets na 51.96 million. Tama po ba yung figures na ito? Tama po, Okay. tama po. Pero doon sa kanyang SOSE, deklarado kung magkano yung kanyang ginastos, pero zero contribution ang kanyang claim. Ibig sabihin, lahat yun dapat siya ang gumastos, walang nag-donate. Tama po, yun po ang lumalabas na wala po siyang tinanggap na contributions. Ayon po kasi sa umiiral na batas, lahat ng tatanggapin mong contribution at lahat ng gagastusin mo, whether nagastos mo yung buong contribution sa'yo o hindi, kailangan maideklara po yan. Dahil sa zero declaration ng donation, kaya nagiging question ngayon kung saan nanggaling ang pondo niya, gayong 51 million lang ang kanyang SALN. Tama po, dahil nga po yun yung assumption ng ating mga kababayan, kung wala kang tinanggap na contribution at ito lamang ang iyong deklarasyon sa SALN, saan mo kinuha yung ginastos mo pang iba? Alright, mangangamusta na rin po kami doon sa iba pa mga kaso. Yung nakakaso, nabasura na yata yung kay Chis Escudero, Yes, kay Senate President Chis Escudero. Pero yung iba pang mga sinisili po ng COMELEC, kamusta po yung pagsilip doon sa issue about conflict of interest, yung pagtanggap po ng campaign contributions, lalo na sa mga contractors? Opo, meron nga po tayong iniimbestigahan. Meron po nabanggit sa Chairman Garcia na isang governor, isang vice governor, may ilang grupo ng party list, may ilang grupo ng congressman. Patuloy po yung pagsisiyasat ng departamento na nabanggit para tignan, sapat ba yung ebidensyang nakuha natin. Meron na rin po kasi mga certification mula sa DPWH na yung iba dun sa iniimbestigahan namin ay wala namang pong kontrata.
dito po sa ating pamahalaan. So tinitignan na lang po nila ngayon kung sino yung nasabing merong kontrata at kung nagbabangga at tumutugma do sa kanilang mga sose po ito. Bakit ang tagal, attorney? Para ang Medyo haba ng panahon na ginugugol masyado ng COMELEC para busisiin ito. Gayong ang tagal na pong panahon na pinag-uusapan ang donasyon ng mga kontratista sa mga politiko. Opo, dahil ito po ay kailangan maingat ang kanilang investigasyon dahil dalawa po ang kapupuntahan nitong kaso na to, no? Maari po itong mauwi sa kasong kriminal at mauwi sa kanilang disqualification. Kaya kailangan po ititindig dun sa korte. Alam nyo naman po ngayon sa korte, pag nag-file ka, dapat merong reasonable certainty of conviction. Dahil itong kaso po ito, hindi lamang itong administratibo na pagkakatanggal. Ngunit mauuwi po ito sa isang election offense na kasong kriminal na COMELEC mismo ang magsasampa po sa ating mga regional trial courts. Yan po kasi ang nakalagay sa batas. Kaya po yung pag-iingat, yung due diligence at yung impartiality talagang sinasagawa po ng aming departamento. Kaya lang, Weng, ang sinasabi nga, impression mahina yung batas. O kaya gumawa sila ng batas na pwede nilang Magbabawal lusutan. talaga. Hindi, pwede nilang lusutan. Oh. Kasi itong, yung mga kaso, politiko. yung kaso ho ng nitong si dating Senate President Jesus Escudero, tumanggap siya ng campaign contribution. Umamin pareho to, ha? Yes. Umamin Oo. pareho. Doon sa isang kontratista na ang kumpanya ay may May kontrata sa actual na gobyerno. kontrata sa gobyerno. Pero Pero sabi niya, hindi, akin yan eh. personal ko yan, Personal hindi ko yan yan yung eh. korporasyon. Oo, so Kaya lang, paano may ihiwalay Kaya yung nga. may-ari ng kumpanya sa mismong korporasyon, Attorney Laudianco? yun ang tanong do, attorney. Kaya lang sasabihin syempre ng COMELEC, hindi, yan ang batas eh. Diba? Susundin lang namin ang batas. Tama ho ba, attorney? Tama po, kaya nga po kaisa po kami dun sa pagbabalangkas ng bagong Omnibus Election Code. In fact, nung 19th Congress po ay may isinusog na ang COMELEC, almost 1,000 pages po ito na pagbabago. Kasama po yan, yung mga reforms natin dyan, kasama ni vote buying, pagbabago at mas matalim na ngipin pagdating po sa declaration ng contributions and expenditure. Ngunit hindi po ito pinalad na maging batas. Ngayon po ay sususog po muli namin ito sa 28th Congress dahil nakikita po namin una sa lahat ang problema sa ating batas dyan. Parang unilateral declaration, talagang manggagaling lamang dun sa mga kandidato. Kaya po medyo nahihirapan ng COMELEC saan kami kukuha ng pagbangga dito kung sakaling yung mga naideklara hindi rin nakapagsusumite nung mga hindi rin sila required na mag-file ng kanilang mga contributions and expenditures. Kaya po ang layunin namin, mas mahigpit, batas na may mas pangil po dito, mas malalim na kapangyarihan sa COMELEC para kumuha ng ibang ebidensya. Isa pa po sa nakita naming problema, katulad po doon sa flood control project, wala pong database ang COMELEC pagdating dito sa mga proyekto pag sa pamahalaan. Napipilitan po kaming dumulog sa iba't ibang ahensya, makuha lamang yung datos. Doon sa flood control project nga po, inabot po ng halos 2 buwan bago po naibigay sa amin yung certification na hinihingi po namin. So kailan kami makakarinig ng aktual na desisyon ng COMELEC dito sa mga inibestigahan po ninyong kontratista, Attorney John Rex? Inaasahan po natin itong Pebrero po na to dahil nga po binigyan naman natin sila ng sapat na panahon. Halos nung January po ay naigugol po nila sa kanilang fact-finding investigation. So itong Pebrero po may inaasahan po tayo dito. Ilan po ba yung aktual na inimbestigahan ninyo na mga kontratista at mga nag-donate sa mga politikong tumakbo nitong mga nakalipas na eleksyon? Kung yung SOSE lang po ang pagbabasihan, 50,000 po ito, 50,000 mahigit. Ito lang pong 2025. Hiwalay pa po yung 2022 na nauna pong sinuyod ng departamento na yan. Tapos po medyo na-narrow down po namin yan nung nanghingi po kami doon sa ating DPWH at yun nga pong mga naideklarang meron, mga existing na kontrata doon sa mga nabanggit, yun na po ang tinitignan nila ngayon. Ang masama dito, binigyan natin ang mga politiko ng, pag nag-donate ka sa akin, sabi mo, personal money mo, ha? Kaya nga, Diba? gumawa sila, Weng, Wag ng yung batas. korporasyon, ha? Gumawa sila ng batas na meron silang lusot. Dapat maamendahan yun eh. Ang tanong, bakit Pag yun may-ari pinasa? ka, yun. Bakit yun naipasa? Yes. Dahil nga alam nila na Para may lusot. malulusutan nila at kinakailangan nila ng kontribusyon itong Totoo. mga nagmumurang conflict of interest na Totoo ito. naman yun. Katulad ng 30 million is 30 million. Kaya nga, My goodness. nakakalungkot lang mga kapuso. Pagka ang batas ay hindi pinagsisilbihan ang public at large, Oo. dapat hindi yan naipapasa. Hindi, kaso sila ang nagpapasa eh.
lahat na kikinabang mula sa mga lahat ng politiko hanggang presidente, vice-presidente, hindi ba? Ang pwede ko lang ibigay sa iyo ay exasperation. Wait. Saka yun lang, hinihintay natin talaga yung resulta nito, Attorney John Rex, kasi masyado na pong mahaba. So, bago magtapos ang Pebrero, meron na tayong maririnig na resulta. Di ba, Attorney? Opo, yan po ang inaasahan po namin dahil may ito naman po ay sapat na panahon na para sa investigador para tapusin po yung kanyang sinasagawang fact-finding investigation. Okay, ito lang, attorney, meron na ba tayong naparusahan? Meron na bang na-disqualify dito sa batas na ito na kandidato na tumanggap po ng campaign contribution sa isang kumpanya na meron pong conflict of interest? Meron na ba tayong naparusahan Parang dyan wala sa pa batas akong na yan? narinig doon. Wala pa po, pero yung paglabag po sa ating SOSE rules, hindi pagdedeklara or misdeclaration, marami-rami na po. May isa pa nga pong sikat na gobernador dito sa parting lalawigan sa Laguna. South na habang nakaupo ay na-disqualify ng COMELEC dahil hindi nagtugma yung pong kanyang dineklara sa SOSE na ginastos at dun sa totoo pong ginastos niya. Ito po ay kagandahan ng ating mga media entities ay nire-require sa batas na magdeklara ng mga kontrata po sa advertisements. Kaya yun po yung hinihiling din namin sa pagbabago sa batas na ito. Sana lahat ng may involvement po na gagamitin sa halalan ay ma-require din tulad ng ating media entities na magdeklara dahil doon makukuha namin yung totoong ginastos, yung totoong kontrata laban sa idineklara sa kanyang SOSE. Yun. Alright, attorney, salamat ha. Mag-ingat Sir, good ka. Thank you. morning. Regards kay Chairman Garcia. Mga karating po, maraming salamat at mabuhay Thank you, po. sir. Thank you. Alright, sige. Sabi ni Attorney, meron ako natanggap na message dito. Hilingan, walang Pinoy